Buhay na buhay ang Diyos. Kita ng kanyang espiritu at sa kanyang kadakilaan, walang makapapantay kailanpaman. Kaya sa patnubay ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, patuloy nawang manahan sa inyo ang paghahari ng banal na Espiritu niya. Ang paghahari ng Amang buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa aklat ni Tobit, natapos ang 7 araw na pagsasaya. Tinawag ni Tobit si Tobias at sinabi, "Anak, huwag mong kalilimutang bayaran ang kasama mo at dagdagan mo. Magkano po ba ang ibabayad ko sa kanya?" Tanong ni Tobias. "Kahit na po kalahati ng taglay kong kayamanan, ay di ko panghihinayangang ipagkaloob sa kanya. Napakalaki po ng nagawa niyang tulong sa atin. Ibinalik niya akong maluwalhati, ginamot ang aking asawa, dahil sa kanya'y napabalik ang ating salapi, at higit sa lahat, pinagaling kayo. Magkano nga kayang pabuya ang nararapat kong ibigay? Tamang ibigay mo ang kalahati ng kayamanang taglay mo," tugon ng kanyang ama. Matapos ang kanilang pag-uusap, tinawag ni Tobias si Rafael at sinabi rito, "Dalhin mo ang kalahati ng kayamanang dala natin at humayo kang payapa." Tinawag ni Rafael ang mag-amang Tobit at Tobias at sila'y nag-usap. Sinabi niya, "Salamat sa Diyos, siya ang purihin natin at dakilain. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao ang kanyang ginawa sa inyo. Umawit kayo ng pagpupuri at pasasalamat. Ihayag ninyo at parangalan ang kanyang mga gawa, at huwag kayong maghihinawa sa paggawa nito. Ang mga bagay na inililihim ng hari di dapat ibunyag, ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ipahayag upang siya'y parangalan at purihin. Gawin ninyo ang mabuti at di kayo madadaig ng masama. Mas mainam ang manalangin at magbigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mahirap kaysa magpayaman at mandaya. Mabuti ang magkawang gawa kaysa mag-impok ng ginto. Ang gumagawa nito ay naliligtas sa kamatayan at dinadalisay sa bawat kasalanan. Hahaba ang buhay niya, ngunit ang nagugumon sa pagkakasala ay kaaway ng sarili niya. Kailangang malaman ninyo ang katotohanan. Wala akong ililihim sa inyo. Natatandaan ninyong sinabi ko na mas maaring magtago ng kanyang lihim ang hari, ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ngang ihayag. Ngayon ko sasabihin sa inyo na noong nananalangin ka, Tobit, at ang manugang mong si Sara sa Panginoon, akong nagharap ng dalangin ninyo sa Diyos. Gayon nga ang ginagawa ko tuwing may inililibing ka. Alam kong kahit kumakain ka, ay iniiwan mo ang hapag para lamang maglibing ng patay. Bumaba ako rito
para samahan ka. Ako rin ang sinugo ng Diyos para pagalingin ka at ang iyong manugang na si Sara. Ako si Rafael, isa sa 7 anghel na humaharap sa Diyos para maglingkod sa Kanya. Sa takot ng dalawa, sila'y nagpatira pa. Huwag kayong matakot, wika ni Rafael. Hindi kayo maaano. Magpasalamat kayo sa Diyos habang kayo'y nabubuhay. At huwag ninyo akong intindihin. Hindi niyo dapat kilanling utang na loob ito sa akin. Sinusunod ko lamang ang kalooban ng Diyos. Patuloy kayong magpasalamat sa Kanya at umawit ng pagpupuri habang kayo'y nabubuhay. Kung nakikita ninyo akong kumakain at umiinom, ang nakikita ninyo ay pangitain lamang. Tumayo kayo at magpuri sa Diyos, sapagkat ako'y aakyat na sa Kanya. Ang lahat ng nangyari sa inyo ay inyong isulat. Nang sila'y tumayo, wala na si Rafael. Bunga ng lahat ng ito, patuloy silang nagpuri sa Diyos at umawit ng pasasalamat dahil sa mga ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na nagpakita sa kanila. Ito ang awiting ginawa at inawit ni Tobit. Purihin ang Diyos na walang hanggan, purihin ang Hari ng tanan. Siya'y nagpaparusa na taglayang habag. Kung tayo may malibing sa hukay masadlak, muling hinahango niya't binubuhay. Walang makatatakas sa Kanyang kapangyarihan. Kung buong puso kayong manunumbalik at magiging masunurin sa Kanya, kayo'y babalikan niya at kakalingain. At hindi na siya magkukubli sa inyo. Kaya ngayoy alalahanin ninyong ang ginawa ng Diyos. At buong puso ninyong pasalamatan siya. Purihin ang Panginoon, Diyos ng katarungan, parangalan ng Haring walang hanggan, maging sa bansang pinagtapunan sa akin. Pupurihin ko ang Panginoon, maging sa bansang makasalanay dadakilain ko siya. Talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, sa harapan, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Pinupuri ko ang aking Diyos at nagagalak ako sa kadakilaan niya. Lubos kong pararangalan ang Hari ng kalangitan. Bayaang ihayag ang lahat ang kadakilaan niya at doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Dakilang walang kapantay, Diyos na butihin magpakailanman. Palatandaan at patuto, ang lahat ay kaya niyang ang gawin, tuparin, hiain, iyalay, at sa tao'y ibigay. May mga kaparaanan at pamamaraan siya na di kayang liripin ng kaisipan, di kayang tarukin ng kalooban, di kayang talastasin ng tao lamang. Sapagkat Espiritu ng katotohanan, Espiritong banal, ang sa Kanya ay inyaalay sa katauhan ng mga anak niya upang maipaunawa at maunawaan ang marapat nilang maunawaan, ang nararapat nilang unawain. Kaya't sa pamamagitan ni Rafael Arkanghel, naganap ang paghango kay Tobit. Palatandaan at patotoo. Kapwa mo, maraming magagawa sa iyo. Maaring
gamitin ng Panginoon mo, ng Diyos na butihin para maging anghel mo. Sapagkat hindi bubulusok sa harap mo ang anghel na may pakpak upang saklolohan ka't iabot niya ang pakpak niya sa iyo at ikampay kanyang pataas at iligtas kanya sa tinatahak mong landas. Kundi, kung mabuti ang ginawa ng kapwa nyo, maisa sa larawan ng kabutihan ng Ama at nakikita ang kabutihan sa kapwa-tao at maging sa inyo. Kung ang mabuting loob nyo, kung ang tunay na kabutihan ay nasa tao at nasa inyong kapwa-tao, maging sa inyo rin. Hindi nagmamaliw ang kapangyarihan ng Ama, hindi nagbabago ang kadakilaan niya, hindi namamatay, magpakailanman ay walang kamatayan siya. Kaya't halina kayo, mga inibig ko't minamahal. Pagnilayan yung lahat ang nagaganap sa daigdigang ito. Hilingin nyo ang bukas diwa at pangunawa na makamit ninyo upang huwag lamang sasalapi kayo, magnasa, magbithi na makamit nyo ito. Upang huwag lamang na bagay-bagay na inuunawa nyo at ibig ninyong kamtan, masilayan, mahawakan, kundi manahan sa inyo ang bagay na mas mahalaga na higit pa sa ginto, higit sa salapi, higit sa bagay. Banal na Espiritu ng Ama na maaring ibigay sa inyo ang lahat ng makabubutit ikabubuti ninyo kung tao nga lamang ay marunong makinig, sumunod at kumilala sa matuwid na salita ng Ama. Walang taong magiging marupok, mahina at manlulumo, sapagkat ang Ama ang siyang tunay na lakas, katatagan, tapang ng buhay, pakikibaka sa hamon ng buhay, pakikibaka sa tagumpay ng buhay na pinakibakahan sa pagkasay Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Nakibaka ba ikaw o nakibaka ka ba sa karamdaman? Naisalba ka ba sa iyong karamdaman? Purihin mo ang Ama, binuhay ka niya, pinagaling ka niya, kilalanin mo siya habang nabubuhay ka. Hinango ka ba niya sa pagkakasadlak sa pagkakasala? Upang ika'y bigyang pagkakataon na magbalik loob at magbagong buhay, purihin mo ang Ama, pasalamatan mo siya, sapagkat palatandaan at patotoo, mahal na mahal kaniya. Inilinis siya ka ba sa kapahamakan? Tinutuwid ka ba ng daan na iyong tinatahak? Magalak ka at matuwa. Huwag mong ikagalit ang pagtutuwid sa iyo. Huwag mong ipagdamdam ang pagtatama sa iyo. Palatandaan at patotoo. Ang mababang loob ay tumatanggap at ang nakakaunawa sa banal na salita at mga aral na banal. Tuwirang nakakaunawa ang bukas diwa na mula sa Ama na siyang nagbukas pawa. Ano man ang ginawa ng Ama sa buhay nyo, pasalamatan nyo siya at papurihan, parangalan nyo at dakilain, sapagkat walang ibang sasaklolo, walang ibang magbibigay buhay, walang ibang kagalingan, walang tunay na tagumpay. Maliban na lamang. Karamenia hanam, Karamenia hanam. Kaya ulit kang pinagbibigyan,
Pag nilayan mo, nilayin, huwag mo siyang lolokohin, maging matapat na anak niyang sa kanya'y dapat kumilalang ganap. Pang malubos ang tanggap, dalanin mo ang kanyang mga aral, tuklasin mo ang kanyang karunungan, di kanya pagkakaitan, masigit pang ito'y kayamanan, sa bagay at salapi na mabubulok at kakalawangin at iiwanan mong wala kang bitbit, wala kang dala, kahit ano pa sa mayroon ka. Ngunit ang ikay mapasaya, mapaligaya, mapapayapa ang diwa mo, mapasiglang kalooban mo, mapanatag ang kalooban mo, tunay na hindi may pagpapalit sa anumang kayamanan sa mundo. Pagharian kayo. Mula kay Marcos. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahahabang kasuutan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig ay ang mga tanging luktukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga pigi. Uubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupusis sa tapat ng lugar ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ng mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo na naghulog ng 2 kusina katumbas ng isang pera. Tawag niya kanyang mga alagad at nasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang kabubuhay. Pagka alinlangan, lalo na yung usan at mawalan. Nang dahil inilalagak niya ang lahat sa kanyang buhay. Diyos, marami ang kahandog. Pag-ibig, anin, kapwa, parangal, mata, at ay napakapalad ninyo sa inyong pag-aalay. Alang lamang kain. Mahirap itong tupdi. Mahirap itong gawin. Kung wala sa iyong damdamin at di bukal sa iyong kalooban. Sapagkat hindi mo magagawa ang anumang tunay na salita at banal na aral kung isip, diwa at damdaming katauhan na hindi mo matanggap na ikay gayon, na ikay taong paimbabaw ang gawa. Kahit papalad ninyong nakasumpong sa liwanag, hinanap ang katotohanan at nasumpungan niyo ang katotohanan,
at sa katotohanan, nakalaya kayong ganap. Nakaramdam kayo ng tunay na pag-ibig. Nakaramdam kayo ng tunay na paghahandog. Nakadama kayo ng tunay na katapatan. Naging matuwid ang inyong isip. Naging mabuti ang inyong loob. Hindi inyo yan. Hindi ganang sa inyo yan. Ganang mula sa Ama na tinanggap ninyo dahil kinikilala at nakilala nyo siya, dahil dinama at naramdaman nyo siya, dahil sinamba ninyo siya sa pamamagitan ng Espiritu niya, at ang Espiritu niya ay tumahan at nanahan sa inyo. Napakapalad nyo, ang gawa nyo'y totoo, ang ginagawa nyo'y tapat, at di pakitang tao, para parangalan, papurihan, tanghalin na mabuting tao, ngunit sa loob pala, puro kapaimbabawan. Magalak kayo't matuwa na di nyo dinadaya ang inyong sarili, sapagkat di nyo madadaya ang Ama, na hindi ninyo madadaya ang kapwa nyo, dahil alam nyo, kung ayaw nyo mangyari sa inyo, hindi nyo gagawin sa kapwa-tao. Kaya mababaw pa lamang ang pananampalataya ng iba, ngunit malalim na para sa kanila. Yaong ang isip at damdamin, mapagbigay naman ako. Kaya sasabihin ng gusto, gagawin ang ibig, pagkatapos ng ginawa, baliwala. Sapagkat ang Ama, nakatunghay pawa, batin niyang katotohanan, kilala niyang taong sa kanya'y totoo, matapat ang damdamin. Nekkaramenya hanam, nekkaramenya hanam, nekkaramenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kayo rin mismo ang makararamdam sa inyong kalooban kung tunay na mabuti ang nasa loob ng inyong damdamin. Panatag ang loob nyo, payapa isip nyo, walang bumabalisa sa inyo, dahil ang Ama ang suma sa inyo. Pagharian kayo. Buhay bang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kaya't, okay, sarap na mabuhay sa sandaigdigan, na sa puso ay nadarama ang pag-ibig ng Ama. Sa isip ay nananahan ang salita niya, upang siyang pagnilayan at bulay-bulayin, na kailanman ay hindi kaniya paninimdiman, at kailanman hindi ka hahanapan ng ganti kailanman, sa gawa niyang mainam at sa buhay mo'y kanyang alay, ang ibig lamang masilayan na iyong gampanan. Ang pagiging matuwid mo, anak niyang minamahal, ang pagiging matapat ng puso mong taglay, na inyalay kahit kanino man na siyang kalugod-lugod man din, na ito'y kanyang masilayan sa iyong gampanin. Kaya't kay palad nyo tao, kung masaya ang puso nyo sa ginagawa nyo'y maligaya kayong totoo, na di sa bagay o sa lapid doon kayo nasisiyahan, kundi sa pag-ibig nyo damang-dama ito, na siyang binuhay ng Ama sa puso nyo, na siyang nanahang lubos sa damdamin nyo, upang sa bawat araw may kasiyahan kayo,
na araw-araw ay walang balisang loob nyo. Pagkat nananalig kayo, buhay ang Ama. Pagkat umaasa kayo sa gagawin niya, pagkat nagtitiwala kayo sa hiwaga at kapangyarihan niya, na kailan may dililipas at di kukupas. Kaya sa pagdalisay, pinatatapang kayo. Kaya sa pagdalisay, pinatatatag kayo. Kaya sa pagdalisay, nakakamtan nyo ang liwanag ng diwa na siyang nagbibigay. Kaya sa bawat dinanas nyo, karanasan sa buhay nyo, walang tigib ng galit, kundi tigib ng pag-ibig. Walang tigib ng hinanakit, kundi tigib ng paghahandog. Pagkat kayo'y may pag-ibig, nadama sa puso nyo, katotohanan lang. Yung aking tinuran, katotohanan lang. Yung aking tinuturan, sama mangunyapit, sama kayo magtiwala, sama ka mag-alay ng buong katapatan, di ka pababayaan. Sa bawat araw ay mayroon siyang nakalaan, sa bawat magdamag ika'y aagain, kakalingay kang ganap, ihuhulagpos kang lahat. Sa bawat pundago, pagsubok man yan, ika'y isasadad. Yamang kayo'y lahat, anak niya nagsisikap, na sa kanya ay magpuri. Sumambang ganap sa katotohanan bilang Espiritong Banal na inyo ang nakamtan. Paghahari niyang tapat na di mawawalay. Kaya't pagsikapan yung kamtin, kung ito ay nasa inyo na rin. Pagsikapan yung manahan, kung ito ay nakamtan. Magmit hindi na mawalay ang liwanag na sa inyo, upang patuloy na maging magningas magningning. Alalaong baga, kahit palad niyong tunay, mabababa ang loob. Itataas kayo, kayong nasa taas ay kanyang ibabagsak. Di nyo batid kung kailan wala kayong kamalayan sa gagawin niyang tunay. Kaya't kung kayo ay mabuti, mabuti isipan. Kung kayo ay may pag-ibig, tinay kayo'y nananabik, na sa kapwa ay mag-alay ng tuwirang kasiya-siya sa pananaw ng Ama. Liligaya kayo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Kaya kapag nakatagpo ka o nakasumpo ka ng tunay na kaibigan, huwag mong ipagpapalit sa anumang bagay, sapagkat napakahirap makatagpo ng tapat at totoong kaibigan. Sa hirap at ginhawa, hindi ka iiwanan. Buhay bang Ama? At walang tunay na kaibigan at magiging tunay na kaibigan, kundi ang Diyos mong walang hanggan sa pamagitan ng Espiritong Banal, Kristo rin pangalan, bilang tagapagligtas mong tunay na sa iyo'y sugo habang buhay. At sa kapwa mo, may takot na tulad mo, kung may takot ka na rin katulad ng kapwa-tao. Kaya itong nagkakaisa at nagkakaunawan, magkaisa ng layunin,
Kung pawang kabutihan, pare silang may kagalakan. Boy bang ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Parang ang sarap maging normal ang buhay, ano? Maligaya ba kayo sa ganyang buhay? Masaya ba kayo sa ganyan? Pagka ninilayan mo, na sa dating walang ganitong pangyayari, kahit siksikan, ano? Ang saya. Ngayon, distancing. Kaya po tayo hindi makapagbukas ng araw, ng umaga, ng tanghali. Kasi hindi mo pwedeng pag umover dun sa bilang, sabihin mo, stop na. Hindi mo pwedeng i-announce na, ang mga darating ngayon, ganito lang. Dahil hindi naman lahat nagbabasa ng Facebook, hindi naman lahat magte-text muna sa'yo, hindi naman lahat may tatanong pa kay ganyan. Ang Diyos po ba'y ganon? Namimili, magtatangi? Hindi. Kaya lahat ng darating, dapat mong tanggapin, dapat mong paglingkuran. Dahil sa'y Diyos na butihin. Paano sasabihin mo, umuwi ka na, hanggang dito lang. Ano? Kaya, masaya ba kayo sa gawang panghapon? Gawang panggabi? Pabor na pabor po yan sa amin. Pero, kung mararamdaman nyo po, na kapag nakapaglingkod ka ng totoo at kayaman, walang maglilingkod sa ganito. Kung lahat ng nag-aral, mataas ang pinag-aralan, hindi na maglilingkod sa ganito. At isipin, kailangan kong kumayod, kailangan kong maganap buhay, kailangan kong gumanda kabuhayan ko. Walang maglilingkod na nag-aral. Salamat sa mga nagpapakamangmang sa tingin ng kapwa-tao ng mga kasamang kong alagad. Kahit sila nag-aral, hindi nila alintana ang pinagtapusan. Ngunit, yung hindi nakakaunawa, mga tanga-eka yan. Nag-aral pagkatapos eka ganyan lang ginagawa. Mga tanga-eka yan. Sa tao, tanga sila sa pananaw. Sa Diyos, matalino sila. Bakit? Pinili nila ang pinakamahalaga. Sapagkat kung lahat ng nag-aral, ang ipagmamagaling, ang pinag-aralan, at ang hanapin ay kayamanan, walang magsasakripisyo. Isasarado ang dambana. Buhay bang Diyos? Walang magdadambana, walang tutungo rito na mga may pinag-aralan para maglingkod. Kaya, alam niyo po ba, mahal na mahal ko mga lagad ko. Lalo na yung mga talagang sinuko nila yung sarili nila. Kahit na sa totoo lang, yung mga lagad kong mga bata pa, may kumukuha silang sa kanilang magtrabaho. Sinubukan naman Pinabayaan ko sila, panalalaya ko naman sila. Sila sumuko, sila yung nagbalik at sabi, nahihilo po ako, baka mamatay lang ako sa sakit, wala po ang nangyari sa sweldo ko. Ba't po ganun? Hindi na kaya ng ano ko. Iba ang udyok. Yan ang patotoo. Kung may panawagan sa inyo, udyok sa damdamin yun. Hindi mo pwedeng dayain ang sarili mo, hindi mo pwedeng pilitin na sasabihin mo, maglilingkod ako, hindi naman totoo. Udyok. Ako man po bilang tao, kung wala nang udyok sa akin dahil nalilibang ako sa sanlibutan, dahil pinangunguna ko yung sarili ko, hindi na ako maglilingkod sa inyo. Bakit? Lolokohin ba kita? Magmamangmangan, patnubayan ka ng Panginoon, pero nasa puso ko, pera. Buhay bang Diyos? Ano ilalabas ko? Pag nangaral ako dito, magtinda na lang tayo para tayo kumita. Panahon ngayon ng pandemya, kailangan tayo may pera. Daing kayo ng daing ng daing ang tao. Hindi ba ninyo napapansin?
lalong nagsitambak ang nagtitinda. Oy, daing ng daing ang tao. Eh, tabi-tabi na nga yung mga tindahan ngayon. Eh, saan kumukuha yung nagnanakaw? Yan ang Diyos. Ang pagkain sumisibol, hindi nawawala. Sabi ng tao, kulang ang pagkain, walang pera. Nabubulok na nga yung ibang tinda. Hindi lang sinasabi, tinatapo na lang. Tama ba? Oh, eh ba't sasabihin nyo? Kulang, kulang, kulang. Pagtamad ka, kulang! Buhay ba ang Diyos? Subalit, pag nagsikap ka, walang kulang. Pag marunong kang humawak, yung 10 piso mo, pinagkakasya mo, hindi yung 10 piso, gastusin mo 20, uutang ka ng 10 piso, eh kailan ka makakatighaw? Hindi ka makakaahon, lulubog ka. Kaya kung ano lang meron ka, pagtsagaan mo yan. Eh yung iba nahihiya sa mahirap, kaya magpapakitang meron. Tanggapin mo kung sino ka. Huwag mo ikahiya kung ano ka. Kung ano lang ang kaya mo, kung ano lang ang meron ka, upang ang Diyos ay magpala sa'yo. Maraming pamamaraan ng Panginoon para kung ano yung pinapangarap mo maganda at mabuti, ibigay niya. Sa una, pagtatawanan ka. Sa una, hirap na hirap ka. Ngunit, kung hindi mo papansinin at tatanggapin ang pagtatawa ng kapwa mo, ang Diyos kakalinga sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Pag nakita mo si Pedro, nakakuha ng 10 kilo, huwag mong asaming ikaw masigit doon. Dahil, kung nakalaan kay Pedro 10 kilo ngayon at sa'yo 5 kilo pa lang, mahihirapan kapag hinabol mo ng hinabol yung 10 kilo ni Pedro. Kaya yung 5 kilo muna, ang tanggapin mo. Halimbawa lang ito na talinghaga. At yung kapalaran ni Pedro, hindi mo kapalaran. Yung swerte sa negosyo, sa ganung negosyo, hindi mo swerte. Huwag mong hanapin. Huwag mong ipantay. Ngayon, kung pare-pares kayong swerte, kahit tabi-tabi kayo, durumugin kayo ng langgam. Buhay ba ang Ama? Nang mamamili. Kahit pare-pares kayo ng tinda, kanya-kanya kayo sulit. Ba't mag-aaway kayo? Ba't mag-iinggitan kayo? Hindi ba pare-pares kayong gustong mabuhay? Kaya lang ang tao, inggit, inggit, inggit. Kaya maraming namamatay sa inggit. Buhay ba ang Diyos? Pag naiinggit ka, may inggit ka, hindi ba nagpupuyos ang damdamin mo? Hindi ba nagugulo yung isip mo? Subukan mo wala kang inggit. Yan ang mga tao sa panahon ng Kristo. Inggit na inggit kapag dumarami ang tagasunod. Hindi naman niya sinabing, huy, sumunod kayo sa akin. Wala naman sinabing, huy, sumunod kayo sa akin. Tulad ng sa inyo, walang sinabihang, sumunod kayo. May sinabihan ba sa inyo, sumunod kayo rito, pumunta kayo rito, alik kayo rito. Isa man sa inyo, walang pinagsabihan. Kung bukal sa puso mo at kusang loob mong ikay pumarito, dapat may madama ka. Sino? Tao o ang Diyos mo? Upang maramdaman mo, mahal ka niya, kinakalinga ka, may pagbabago, isip, damdaming, maghari sa'yo. Huwag pagkatao, huwag katauhan. Sapagkat kung pagkatao ang dinadamag mo rito, mabibigo ka. Wala kang kakamtan. Kung tao pagmamasdan mo, kung tao pakikinggan mo, kung tao tititigan mo, kung tao lamang ang susuriin mo, wala ang Diyos sa'yo. Sino dapat mong pakinggan, sino dapat mong tanggapin, sino dapat mong kilalanin, ang Diyos mo na di nakikita at ang salita niya na namumutawi sa kapwa mo, pagsusuri ang dapat sa salita, hindi sa kapwa-tao. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan. Kung mahal mo ang sarili mo at mahal mo ang Panginoon mo, mamahalin mo ang kapwa mo. At kung mahal mo ang kapwa mo, di mo gagawin ang masama sa kapwa mo, tao. Buhay ba ang Ama? At kung hindi ka gumawa ng masama sa kapwa mo, ang Diyos Ama na nalulugod na minamasdan ka, siyang nakakabatid. Kung sino ka, ano ka, ang di mo alam sa ginagawa mo, ginagantihan kang. Lihim mong ginawa, lihim kanyang gagantihan. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad kayo na sa bawat araw na ginagawa niyong kabutihan na hindi niyo man ilantad at hindi niyo man malantad,
malalantad yan sa takdang panahon, ang Diyos ang maglalantad, ang Diyos ang maghahayag. Buhay ba nga, ma? Meron bang bulok na hindi sumingaw? Meron bang lihim na hindi malalantad? Wala. Kaya, pinakamagandang ilihim mo ang mabubuti mong ginawa, malantad man yan, hindi ka mapapahiya. Ngunit kapag ang nililihim mo ay puro kagkakasala, puro kamalian, pag nilandad, kapahiyaan yan. Buhay bang Ama? At yan ang pawang katotohanan, mga inibig minamahal. Kung wala kang ginawa sa kapwa mo, nagkapera ka, binigyan ka, hindi mo ninakaw, hindi ka nanghingi, hindi ka nagsalita, kasalanan niya pagka sinabi niya, oy, binigyan kitang pera, bakit? Ba't binigay mo sa akin? Pinipilit mo, binibigay mo. Eh, kala ko totoo. Oh, ibalik mo sa kanya kung masayo pa. At sino magdadala? Siya. Ba't magbibigay siya? Masama pala loob niya. Ang tanong, nagbigay ka sa pulubi. Yung pulubi hindi nakaganti sa'yo. Sino gaganti sa'yo? Sino? Nagbigay ka sa mahirap, hindi man siya pulubi, at di ka magantihan. Sino gaganti sa'yo? Hindi ba't ang tinuran ay maliwanag? Basahin sa banal na aklat. Mapalad kayong nagbibigay sa hindi makakaganti sa inyo. Sapagkat ang Diyos na hindi nyo nakikita ang siyang gaganti sa bawat ginawa nyo. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagnilayan nyo, ano sinabi ng Jesus? Huwag kayong tumulad sa mga eskriba na nagsusuot ng mahahaba at sinasangkala ng mahabang manalangin ng mga balo at namimili sila ng luklukang mararangal at pinangangalandakan ang kanilang mga gawa na hindi naman totoo, kundi paimbabaw. Ang Kristo ginawa ang katotohanan, pinakita ang katotohanan, sinambit ang katotohanan, nagayag ng katotohanan, ang Ama, ang taglay. Buhay bang Ama? Kaya sa inyo lahat, pagharian kayo. May mga nabuhay ba sa takot? Meron ba? O kaya pag halimbawa, may naramdaman kang konti sa lalamunan mo, Diyos ko po, may COVID na yata ako, may COVID na yata ako. Habang nararamdaman mo yung kumakare-kare sa lalamunan mo, sumisikip ang dibdib mo, kumakabog ang dibdib mo, hindi ka na makahinga, eh, wala kang COVID, namatay ka sa nervous mo. Buhay bang Ama? Kumibot-kibot yung likod mo. Ay, Diyos ka, masakit ang likod ko. Ay, may COVID na yata ako. Eh, sa nervous mo, lumalala yung sakit mo sa likod mo. Yung mga espasm mo, nagaganyanan na. Sa nervous mo, nanginginig ka na. Sumisikip na, kumakabog. Wala kang sakit, namatay ka sa sakit sa puso mo. Bakit? Kaya dapat, ang takot sa pagkakasala, ang inyong gawing katakutan. Huwag yung takot. Eh, hindi ka na nagka-COVID, hindi ka ba mamamatay? Hindi lang COVID ang nakamamatay. Kahit yung heat stroke, comatose, ano pa? Heart attack, nakakamatay din yan. O, ba't yun hindi kinatatakutan? At kung di mo takda, mamamatay ka ba? Eh kung takda mo naman, kahit na saan ka dalhin, mamamatay ka pa rin. Buhay bang Ama? Oh. Tama ba yun, anak? Ikaw, sa ospital ka nagtatrabaho. Nurse ka. May mahirap bang na-COVID? Eh, rin ang mas marami na pera. May milyon ka ba? Gagastusin. Wala kang milyon, pero meron kang milyon-milyon ang kapangyarihan, ang Diyos na buhay. Buhay ba, Ama? Kaya mag-ingat kayo. Sige, sulong, mag-ingat kayo. Pangalagaan nyo. Sumunod kayo. Ngunit, kung nag-iingat ka ng sarili mo, sobrang takot sa pag-iingat mo, ngunit napakasama ng ugali mo, baka kahit nasa bahay ka, magka-COVID ka rin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sama ng ugali mo.
Ang sama ng isip mo, ang sama ng loob mo sa kapwa mo, hindi ba sisikip bigla ang dibdib mo? Kaya, ang pakasikapin nyo, ang magkatakot ka sa Diyos na kinatatakutan na dapat katakutan sapagkat kahit wala kang sakit, pwede ka niyang bawian ng buhay. Kahit may sakit ka, pwede ka niyang buhayin. Kaya lang ang tao, ang kinatatakutan, puro kinatatakutan, yung hindi dapat katakutan. Ang Diyos na pumapatay na hindi nakikita, ayaw katakutan. Ang kinatatakutan, mawala ng salapi, mawala ng pagkain, mawala ng kabuhayan. May kabuhayan ka man, kung babawian ka ng buhay, ililigtas ka ba ng kayamanan mo? Hindi. Ang dapat matanim sa isip ng tao, matanim sa puso ng tao, magkatakot sa Diyos na hindi nakikita upang sa pagkakasala doon umiwas ang sinuman. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayo, natakot kayo, na nag-iingat kayo, kasabay ng pag-iingat nyo, ang Diyos na pinananaligan nyo ay di nyo niwawaglit sa inyong isip at di nyo inaalis sa inyong puso. Sapagkat siya ang bubuhay at magpapalakas, magpapatapang, magpapasigla, magpapagaling sa sinumang may karamdaman. Buhay bang Ama? Hindi ang gamot, hindi ang anuman, hindi ang salapi mo, ang kaligtasan mo. Ang Diyos na bubuhay, bumubuhay at pumapatay na hindi mo nakikita. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, magnilay, magbulay, magnilay, magbulay. Tatandaan ninyo, kung di maabot ng isip mo, hindi mo nga maaabot. Ngunit may Diyos Ama na magpapaabot sa isip mo para maunawaan mo ang bagay-bagay na dapat inunawain mo na kapag napaunawa sa iyo, sasabihin mo, Panginoon, salamat, pinaunawa mo sa akin. Wala na palang pinakamasaya na buhay, kundi yaong kahit simple ang buhay mo, nakakatawa ka, totoo tawa mo, hindi maasim ang ngiti mo. Pagharian kayo. Tayo na. Taas ang kamay. Kumisan, mabuti pa yung mga tunay na matatalino at mayaman, mababa ang loob. Pero yung mga nagtatali-talinuhan lang at nagyayaman-yamanan lang, napakatatarik, napakatataas. Kumisan, kung sino pa yung mahirap at tanga-tanga, mangmang, siya pa yung napakatapang. Iba't iba, ngunit mapapalad kayo na may kakayanan, pero hindi kayo nagmamayabang. May kayamanan, ngunit hindi nyo pinangangalandakan at pinagmamagaling yan. Mahirap kayo, tanggap nyo kung ano kayo, may pinananaligan kayong Diyos na buhay. Kaya sasaya kayo, mayaman at mahirap, mangmang at matalino, kung ang Ama ang sapiling nyo at kaisipan. Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin ka, Ama, purihin ka, purihin ka't Rina. Purihin ka, Ama, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti ng Ama, kay dakila niya, pinaunawa niya at pinababatid ang lahat ng marapat sa mga anak niya. Kung mababatid lamang at kikilalanin ang matwid na salita niya, walang mababaluktot ang diwa't kaisipan upang mamuhay ng kaligawan. Kaya't kay papalad ninyong nagmimithi ng kaliwanagan, nagnanasang magliwanag, umiiwas sa kasalanan,
tuksumay sa inyo'y dumaratal, ngunit amang pinangangibabaw, sapagkat alam niyong siya'y buhay, na di makakaligtas sa pananaw. Alam niyong siya'y walang makapaglilihim, ano man ang ginawa, lihim na ginawa, lihim na inisip, lihim na sasabihin, sapagkat siya'y Diyos na matuwid, Diyos na matapat, Diyos na butihin, tunay na makapangyarihan, lirip ang kaisipan, tarok ang kalooban, dinig ang lahat, saksi sa lahat. Kaya't mapapalad kayo na nabuksan ng diwa, nakaunawa, nakaramdam sa Diyos ng pag-ibig at natutong magmahal ng inyong kapwa. At patuloy niyong gagawin alang-alang sa inyong kaligtasan ng kaluluwa at ng katawan, sapagkat nagpakatalino kayo at naging matalinong pumili ng dapat niyong gawin. Kaya naman sa inyong pamumuhay, mararamdaman nyo ang Diyos na hindi nyo nakikita, ngunit sa inyo'y damang-dama dahil kayo ay payapa, panatag na namumuhay sa sanlibutan. O kay papalad nga ninyo na araw-gabi takot kayong magkasala dahil sa Kanya na alam nyong nakikita kayo at kahit saan ay kilala kayo. Kung magkagayon, patuloy niyo siyang maalaya ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Sa oras na ito'y humiling kayo at dumulog, nabukas sa inyong puso, na sa inyong paghiling, malinis na isip, malinis na puso ang inyong dapat kamtin, na sa oras na ito'y nilalagak niyong ganap ang inyong sarili, upang ang inyong Diyos na nananambitan kayo sa Kanya, na alam niyong matapat, ay pakinggan kayong matuwid. Kaya sa oras na ito, kalimutan niyo muna ang lahat ng iniisip niyong hindi nararapat, mga gumugulo, nagpapagalit sa inyo, nagpapainis ng damdamin niyo, at damhin niyo ang Ama, sapagkat siya'y mapagmahal, mapagkupkop, mapagkalinga, mapagbigay, mapagparaya, mapagpatawad. Ama, wala ngang malilihim sa iyo, anuman ang kanilang dinadala ngayon. Anuman ang kanilang mga pasanin, ikaw ang kaakibat at pamatok. Ikaw ang lakas, ikaw ang sigla, ikaw ang katatagan. Wala silang hihilingin na di mo nababatid, sapagkat di man sila nagsasambit, nababasa mo ito sa kanilang isip. Wala silang damdamin na malilihim sa iyo, kaya't silang nahihirapan. Pagaanin mo ang kanilang dalahin sa damdamin, makalaya sa anumang kanilang sama ng kalooban. Anuman ang hinagpis nila'y maparang, palitan mo ng kaginhawahan, aliwin mo silang lubusan at maramdaman ang iyong pagmamahal. Anuman ang kanilang sakit at sakit bilang karamdaman, ibigay mo, Ama, ang kagalingan, nasaan man silang dako, abot tanaw mo, abot kamay mo, sapagkat makapangyarihan kang di nakikita sa daigdig, nakikita ka sa mabubuting gawa kung tutunghayan nila. At ikaw naman may gagawad mong lahat kapag ibig mo, kaya't dalawin mo ang mga may karamdaman at sa dakong ito, nasaan man sila, iparamdam mo ang kanilang lakas, Ama, ang kagalingan, at ang pagbabagong buhay. Mahabagkat maawa, patawarin sila sa kanilang mga kamalian, itama mo sila habang may panahon. Buksan mo ang diwa, buksan mo ang kanilang isipan, maunawaan nila ang ukol sa iyo, ang ibig mo at kabanalan mo. At huwag ang salapi lamang ang minimiti nilang kamtin, ang kalayawan, ang karangyaan, ang katanyagan, ang kasikatan,
ang kapangyarihan. Bagos, ang mithi nila ang ikay manahan at tumahan sa kanila bilang templong tahanan ng kanilang lupang katawan. Ang mga palalo, Ama, hawiin mo ang diwa nila, baguhin mo ang isipan nila, at ipaunawa mo sa kanila ang mabubuti mong salita at gawa. Ang sa gayon, matuto silang magsisi at magbalik loob sa iyo. Ang mga nanghahawakan sa kapwa-tao nila ay sumasandig. Paunawa mo sa kanila may kamatayan ng kapwa nila at maging sila. Kaya sa iyo sumandig at umasa, hindi sa taong may kakayanan para sila'y tulungan, na hindi buong panahong nabubuhay sila'y bigay lang ng bigay. Sapagkat ikaw, Ama, walang kasawa-sawang magbigay. At mapapalad ang mga anak mong mapagbigay, mapagmahal, na patuloy mo namang pabalungin ang kanilang bangan. Patuloy mo yung bigay sa kanila ang kanilang mga nararapat na kamti na pagpapala upang patuloy nilang maigawad sa kapwa ang maganda at mabuting kaloobang magparay at magbigay, magpadama ng pag-ibig mo. Aliwin mo sila at patuloy mong puspusin ang iyong espiritu ng kabutihan upang patuloy maisalarawan ang kabutihan mo sa sanlibutan sa pamagitan ng mga anak mong nagsasalarawan. Nagsasalarawan ang iyong pag-ibig. Nagsasalarawan ang iyong kabutihan. Pangpatuloy kanilang maalaya ng parangal at papuri. Sapagkat ikaw ay Diyos na totoo, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Nek karameneanam, nek karameneanam, nek karameneanam. At yamang, marami man kayong hiniling, ano man ang inyong hiniling, manalig kayo't angkinin na ito'y kakamtin. Huwag kayong mag-alinlangan. Pangpatuloy niyong maalaya ng Ama ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya't, maaari mo na kayo alam kong may magagawa ang alam kong may magagawa ang Ama. Pagka hilin mo na, anak, pag mo na hilin mo, pinika niya mana. Wow, ka na. Bawat araw, ako sa inyo, naghihintay. Alam kong diringin kayo ng angkinin nyo na magaling na kayo. Alam, diringin kayo. Angkinin nyo na babalik ang nawala sa inyo ng higit pa. Pagka angkinin nyo binigay mo, higit doon ang babalik sa'yo. Winika niya, manalig ka na. Bawat araw inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Mayroong magandang mangyayari. Umangkit sa gabi. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa
ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo ay nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig kung ang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa iyo ay nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig kung ang kinatanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ko sa inyo mayroong magandang mangyayari, manalig umangkin at tanggapin. May sakit pa ba kayo? Rito. Purihin ang Ama, dakilang walang kapantay, Diyos na butihin magpakailanman. Sabi nga, ang dambana ay dulugan ng mga nanghihina ang kalooban, namamatay ang pananampalataya, nagdidilim ang kaisipan, nanghihina ang paniniwala, namamatay ang pag-asa, napupuno ng galit, at kung ang Diyos ng pag-ibig ang sang inyong tinanggap, makalalaya kayong lahat. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat itindig mo ang pagtitiwala mo. Tinitindig ka ng Panginoon sa paniniwala mo. Binuhay ka ng banal na espiritu, di ng masamang espiritu. Binuhay ka ng Diyos, hindi ng demonyo. Binubuhay ka sa iyong pagtitiwala. Buhayin mo ang iyong paniniwala at bubuhayin ka ng Diyos na may kalakip na galak at pag-ibig. Buhay ba, Ama? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Binigyan na kayong pagkakataong manalangin kanina. Sapat na ang panalangin. Alam nyo, may pinuntahan ako, nag-operatory, distancing. Ganyan, no? Bindes kami nung pare, nakaganyan. O, wag ka nang kakanang. Ganyan, no? Pray over. No touching. No kissing. Distancing, pati bendisyon.
Ay kaya ako magbibilang tao, tapos hilera kayo, nagpapabendisyon kayo. Eh pagka yung may takot, eh baka kayong pawis niya, eh iti doon. Iti doon. Iti eka. Isipin ninyo. Eh, ano? Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, hindi sa bendisyon, hindi sa paggawad, sa pag-aplos ang kagalingan, kundi sa pakikinig ng salita, sa pagtanggap ng salita, sa isang salita ng Diyos, ikaw ay gagaling. Boy bang Diyos! Boy bang Diyos! Masaya ba kayo ngayon? Yung mga dapat na kausapin, may tatanong, stay in ka lang dyan. Sa iyong upuan, lalapitan ka. At yung hindi naman, malaya nang lumabas. Uwi na. Buhay bang Diyos? Pagpalain kayo. Magandang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Isa pong paanyaya at paalala sa lahat, lalo na po sa lahat ng miyembro ng Kapatirang Divine Mercy. Bukas po ay unang linggo sa buwan ng Hunyo. Ang atin pong kapatiran ang siyang nakatalagang mga siwa sa unang misa po sa ating parokya sa ganap na ika-6 ng umaga. Malugod pong inaanyayahan ng lahat ng kapatiran na makiisa't dumalo sa unang misa para po sa pangangasiwa ng Kapatirang Divine Mercy sa atin pong parokya sa Bahay Pare. Sa lahat po ng mga kapatirang dadalo, mangyari lamang pong magsuot tayo ng ating Divine Mercy t-shirt at sa bawat po ay puting damit. Maraming salamat po at sa patnubay po ng Ama nawa tayo makadalo at makiisa bukas sa unang linggo sa buwan ng Hunyo. Maraming salamat po. At isa pa pong paalala, sa darating pong Lunes, wala po tayong gawain dito sa ating banal na dambana sapagkat mayroon pong misyon ng ating minamahal na Apo Conching. Muli po ang dalawang paalala, bukas po unang linggo sa buwan ng Hunyo, ang Kapatirang Divine Mercy po ang nakatalagang mga siwa sa unang misa sa ganap na ika-6 ng umaga sa atin pong parokya. Inaanyayahan po ang pakikiisa ng lahat. Isuot po natin ang ating Divine Mercy t-shirt. At sa araw po ng Lunes, wala po tayong gawain dito sa ating banal na dambana sapagat may mission pong gagampanan ang ating mahal na Apo Conching. Maraming salamat po.